Cek, 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 cek. Mic test. Hey. Cek, cek. Cek, cek. Cek, cek. Hey, Sam. Cek, cek.
lay na. Nauna mong hangarin, ang tao nga'y tubusin, upang siya ay makapili, mapag-irog na Diyos natin. Bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyaya, pangako niya, sumilay na. Lang biyaya, pangako niya, sumilay na. Magandang umaga sa inyo lahat. Welcome sa Santuario de San Paulo. Ang mga kalalakihan, pwede din yung spread ng kaunti yung sarili nyo para huwag kayo magkakasunod. Yan. Para medyo may... O, huwag naman lahat kasi magdidikit-dikit ulit kayo. Yan. Medyo i-distance ninyo yung sarili ninyo sa likod. Yan. Ayan. Very good. Adjust yung places niyo. Ayan. Very good. So tayo ay susunod sa health safety protocols para lagi tayong maging safe. Magsimula tayo. Kung may mga kopya kayo ng inyong booklet, maaari niyong gamitin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Masaya tayo sa araw na ito sapagkat ang ating mga minamahal na sina Mark at Mona finally ay naririto sa harapan ng altar upang kanilang ipagdiwang ang kanilang pag-iibigan. Kaya nandito kami, Mark at Mona, para hingin sa Panginoon ang kanyang pagpapala para sa inyong dalawa. At bilang isang sambayan ng Kristiyano, ipinapaalaala namin sa inyo ang tawag sa kabanalan at katapatan bilang mag-asawa. Nagagalak tayong lahat at hinihiling natin sa Diyos ang kanyang pagpapala para sa inyo, Mark at Mona, at sa inyong mga magiging anak. Mga kapatid, aminin natin mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iyong itinalaga na ang pag-iisang dibdib ay maging sagisag ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang banal na sambayanan. Sa pinagdurugtong na buhay ni na Mark at Mona, na ngayoy umaako sa banal na tipan ng kasal, naway mangibabaw ang ipinahayag nilang pagmamahalan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag sa salita ng Diyos. Pagpapahayag mula sa aklat ni Henesis. Sinabi ng Panginoon,
Hindi mainam na mag-isa ang tao, bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikas siya ng mga hayop sa parang ng ibon at sa himpapawid. Inilapit sa tao at pinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang tinawag, iyon ang magiging pangalan ng mga iyon. Ang tao nga ay nagbibigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama sa katulong niya. Kaya pinatulog ang Panginoon ng mga tao. Samantalang naghihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinahilom ang laman sa tapat na iyon. Ang tadyang na iyon, ginawa niyang isang babae at nilapit sa lalaki. Ito ang dahilan kaya iniwan ng lalaki ang kanyang ama at ina upang sumama sa kanyang asawa sapagkat sila'y magiging isa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Ang ating itutugon, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao'y sa Panginooy may takot. Ang mahalap na di kay sumusunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang taong may takot at sumusunod sa Panginoong Diyos. Sa tahanan ng asawa ay parang ubasan na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ng anak niya. Ang sinuman kong Panginoon ay aking susundin. Buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pangudlad ng Jerusalem. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin, nawa'y maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa Ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, may mga pariseyong lumapit kay Jesus at tinangkang siluin si Jesus sa pamamagitan ng tanong na ito. Naaayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa sa kahit anong kadahilanan? Sumagot si Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa kasulatan na sa pasimula pa'y nilalang na sila ng may kapal na lalaki at babae? At sinabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat para sa parangal.
Narinig natin sa unang pagbasa na nilalang ng Diyos ang tao, babae at lalaki. At ang babae ay nilalang ng Diyos mula at para din sa lalaki. Ang kwento ng buhay ni na Mark at Mona ay hango sa Genesis, aklat. Sila'y isinilang pareho ng 1994. Ayaw ko kung parehong lugar. 1994, isinilang sila pareho. March 3, si Mark, at February 25 naman, si Mona. Parehong edad, at sila'y parehong nag-aral sa kanilang elementarya at nagkakilala nung sila'y grade 6. Kaya kung i-compute ninyo sometime 15 years ago, nung sila ay unang magkita at magkakilala sa school. Grade 6. Alam niyo ba yun, kuya? Sila'y magkaklase. At ang natatandaan lang ni Mona kay Mark, si Mark ay maputi at namumula ang pisngi pag naiinitan. Si Mark, natatandaan niya si Mona na maliit at laging nasa harapan ng pila pag flag ceremony. So yun ang kanilang natatandaan maliban sa kanilang pagiging competitive students. Sila yung nag-uunahan sa mga honors noong mga panahon na yun. Sila'y parehong graduate sa elementarya. Mamaya ko na lang tatanungin kung sino sa kanila ang first honor. Pero di na ulit sila nagkita hanggang nung college. So in the intervening years, 4 to 5 years, muli ulit silang nagkaroon ng komunikasyon kasi pareho pala yung school uli na kanilang pinag-aaralan. Imagine, talagang nilikha kayo ng Diyos para kayong sabay na nilikha. At pinagsama. Isang school, elementary, medyo may kaunting gap ng 4 to 5 years, high school, tapos sa kolehiyo, imagine, nagkasama ulit kayo sa school, at na-establish ang isang komunikasyon muli. At talagang kayo ang meant for each other siguro, At during college years, gusto sanang magkita silang muli, kaya lang ng Indian, ng inyong anak. Ng Indian, hindi sumipot sa kanilang meeting. Ayun pala'y gusto siguro ni Monang mag-concentrate sa kanyang pag-aaral. Kaya nag-aral muna siya at nang magbo-board exam, saka lang ulit siya nakipag-communicate kay Mark to celebrate her passing the board exam sa civil engineering. At muli, pinagtiyap ng panahon sa trabaho. Si Mona may sariling trabaho, si Mark may ibang kumpanya. Pero bakit nagkatrabaho sila together? Dahil ang kumpanya ni Mona ay nangangailangan ng services ng kumpanya ni Mark. Kaya naman si Mark naman ang pinahiram ng kumpanya para magtrabaho kina Mona. At dun sila nagkalapit talaga ng gusto. Dahil pareho lang ng lugar, ng tirahan, dito sa Lagro, pagkasabay silang pumapasok. Magkasabay nagkakape bago magtrabaho. Kaya unti-unti,
Sinusuyo ni Mark si Eva. At noong 2017, sa kanilang trip sa Baler, yung lighthouse doon sa Baler, pinuntahan natin yun, Fred. Doon pala sinagot ni Mona, si Mark, sa lighthouse ng Baler. Talagang very romantic doon. And then, 3 years later, in 2020, nang mag-propose si Mark, doon sa Mount Pulag. Imagine, hindi ko pa napuntahan yun, Mark. Mount Pulag, mataas na bundok. Doon ka pa nag-propose. At tinanggap naman ni Mona ang iyong proposal. To make that long story short, here we are. Kayo ay nasa harapan ng altar upang ipahayag ninyo ang inyong pag-ibig at hangad na magmahalan, magpasawalang hanggan, bilang magkabiyak ng puso. Kayo talaga ang meant for each other. Kaya nakakatuwa ang buhay at nakakamangha ang Diyos sa ginawa niya sa inyo, Mona at Mark. Kaya nakikinita ko na yung magiging masaya ninyong pagsasama. Sapagkat lubos kayong magkakilala at halos pareho kayo ng mga interests. Pareho rin kayo ng level of commitment sa anumang bagay, pag-aaral, pagtatrabaho, pagkakaibigan, at palagay ko'y sa pagpapamilya. You have the same level of commitment. Talagang nagpapasalamat tayo sa Diyos. Kasi bibihira ang katulad ninyo. Imagine, from childhood to adulthood, hindi kayo pinaglayo ng Diyos, kundi pinaglapit. Iginuhit ng tadhana ang buhay ninyo, Mark at Mona. At kami na yung mga kapwa kasama dito sa pagdiriwang na ito ay humihiling sa Diyos na sana pagtibayin pa ng Panginoon ang inyong pagmamahalan. At matutunan ninyong kalimutan ang sarili at laging alalahanin ang kabiyak. Sa mga darating na araw, buwan at taon, unti-unti ninyo pang makikilala ang isa't isa. Lalabas ang mga magaganda, katangian, at yung hindi rin mga magagandang katangian. Subalit, part yun ng growing together and becoming iisa. Di na kayo dalawa, kundi iisa. Ang kataasan, ang pride, ang pagiging very independent, ay yung tintin ninyong makikita na the joy of life lies in being with the other and living for the other. So Mark and Mona, nawa kayo ay tunay na pag-isahin ng Diyos. One mind, one heart, one soul. Love
each other. Learn to be totally unselfish. Sapagkat yung selfishness ang poison sa relationship. Learn to be humble. Pareho pa naman kayong matalino. But you have to be humble. Kapag pakumbaba. Always asking, what do you think of this? How do you feel about this? It's not what I think, what I feel, but what we think and feel about this. So nawa kayo, Mark, at Monay maging magandang halimbawa sa iba pang mga kaibigan ninyo na tatawagin din ng Diyos para mag-asawa. Sa pag-aasawa, napakahalaga ng tunay na pagmamahalan. At may tunay na pagmamahalan lang kung marunong kang gumalang, mag-appreciate ng pagkatao ng iyong kabiyak. Mona at Mark, kayo'y mahilig na umakyat ng bundok, matataas na lugar, tulad ng lighthouse. Mataas ang inyong nais abutin. At sa totoo lang, tayo ay talagang mataas ang aabutin, ang Panginoong Diyos. Subalit, para kayo tulungan ng Diyos, iniaabot naman niya sa inyo ang kanyang mga palad upang kayo'y i-lift up, itaas. So nawa ang pag-ibig ng Diyos at ang pag-ibig nyo sa Kanya ang siyang maging pundasyon ng pag-ibig nyo sa isa't isa. Sapagkat sa pag-ibig lang ng Diyos, tatatag ang pag-ibig ninyong mag-asawa. Lalong titibay, lalong lalakas, lalong mamumunga ng sagana. So yun ang aking wish and prayer sa inyo. Let the love that God has given and planted in your hearts 15 years ago, and as the years went through, let this love grow. Let God grow this love in both of you. And may we see the fruitfulness of your lives, having been blessed by God from the very beginning. Let this love bear fruits of joy, peace, and greater love, especially for the children that God will give you. And let this love extend to your own respective families. Kaya, welcome ninyo, Mr. and Mrs. Granada, si Mark sa inyong family. You now have a new son. Maganda, di ba? May daughter na kayo. Ngayon, meron pa ulit son, anak na lalaki. And also, kayo naman, Mr. and Mrs. Palma, welcome, Mona, into your family. You have a new daughter to take care of and to love. As you have loved and raised Mark, so help raise the married life and love of your son and your daughter. Hindi na lang basta daughter-in-law, kundi daughter talaga. Hindi na siya iba, kundi
anak na rin, kapamilya at kapuso ninyo. Okay? Lalo na kayo, Mrs. Palma. Yan, meron na kayong daughter pa. So God bless your families. Kayong mga pamilya ni na Mark and Mona ay magkalapit din ng lubos. Amen. Manatili kayong nakaupo habang ang kinakasal ay tatayo sa pagsisimula ng rito ng kasal. Inihiling ko na sindihan ng mga abay ang mga kandila na sumisimbolo ng liwanag na handog ni sa Kristo sa atin at sa ngayon ay magiging liwanag nila Mark. Magiging liwanag nila Mark at Mona sa bagong buhay sa kanilang tatahakin. Inihiling ko ng mga magulang, ninong at ninang na tumayo upang masaksihan ang papagpatibay at pagbabasba sa kasal nina Mark at Mona. Minamahal kong Mark at Mona, naririto kayo ngayon upang pagtibayin ang inyong pagmamahalan sa harap ng sambayan ng Kristiyano na natitipon ngayon. Umasa kayo na kami ay inyong kapiling na maglalakbay sa buhay na haharapin ninyo bilang mag-asawa sa pamagitan ng paghingi sa Diyos ng panalangin sa Kanyang pagpapala. At kayo naman, mga magulang, ninong-ninang, mga kaibigan ni na Mark at Mona, hinihiling ko sa inyo, tulungan ninyo sila sa pamagitan ng panalangin at tanggapin sa ating sambayan ng Kristiyano bilang mag-asawa. Hinihiling ko ngayon, Mark at Mona, buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Mona, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Mark na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. At ikaw naman, Mark, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Mona na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Kayo bang dalawa'y handang arugain at palakihin ang mga anak na ibibigay sa inyo ng Diyos bilang mabubuting Kristiyano? Opo, Padre. Opo, Padre. Mark at Mona, ngayon kayo nagnanais na mag-isang dibdib sa harap ng Diyos at Kanyang sambayanan. Pagdaupin ninyo ang inyong mga palad at ipahayag ninyo ang mithiing magtipan sa banal na sakramento ng kasal. Mona, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Mark na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa Kanya ng iyong sarili bilang Kanyang may bahay? Opo, Padre.
Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang asawa? Opo, Padre. Mark, sumasang-ayon ka ba na maging asawa si Mona na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso ba ang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Padre. Buong puso mo ba siyang tinatanggap bilang may bahay? Opo, Padre. Ngayon, hinihiling ko sabay ninyong dasalin ang panalangin. O Panginoon, Kami po ay iyong loobing magkaisa ng kaloob at damdamin mula ngayon sa ginhawaan at kahirapan, sa karamdaman at kalusugan, sa lahat ng araw ng aming buhay. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko't binabasbasan ang pagtataling puso na inyong pinagtipan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Mga magulang, ninong at ninang, maaari na pong maupo. Maupo na po tayo. Mark at Mona, ngayon hilingin natin sa Diyos ang kanyang pagbabasbas sa inyong mga singsing at aras. Ang Panginoon ang pinagmumula ng ating tulong. Nang siyang may gawa ng langit at lupa. Manalangin tayo. Paspasan mo po, Panginoon, itong mga singsing. At marapatin mo sina Mark at Mona na magsusuot nito, na maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Basbasan mo rin, O Panginoon, ang iyong mga lingkod na sina Mark at Mona, at pagkalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag ng mga aras na ito sa ikapagkakamit ng buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang banal na kasulatan, Panginoon, ang Bibliang ito'y basbasan mo din po upang ang bawat salita na natitik dito'y mabasa, mapagnilayan, mapanalanginan at may isabuhay ni na Mark at Mona bilang mag-asawa. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Mark at Mona, isuot ninyo ang mga singsing na ito. Mona, my love, suot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mark, mahal ko, isuot mo ang singsing na ito bilang tanda ng aking pag-ibig at katapatan sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Mona, inilalaga ko sa iyo itong mga aras. Tandaan ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mark, tinatanggap ko ang mga ito at nangangako ako na magiging iyong katuwang sa wastong paggamit at pangangasiwa ng ating kabuhayan. Mark at Mona, lagi niyong alalahanin ang salita ng Diyos, basahin, pagnilayan, pagdalanginan ninyo at isabuhay. Sa ngalan ni Jesus na ating Panginoon, ang salita na nagkatawang tao at lagi nating kapiling, lagi niyong kapiling bilang mag-asawa. Amen. Tumayo po tayong lahat. Mga minamahal kong kapatid, manalangin tayo para sa simbahan at sa mga bagong kasal na sa pamamagitan ng kanilang pag-isang dibdib ay lumarawan ang pakikipag-isa ni Kristo at ng simbahan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ng simbahan upang katulad na tapat na esposa ni Kristo ay manatili ito tagapahayag sa mabuting balita para sa kaligtasan at pag-ibig ni Kristo para sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang mga naglilingkod sa pamahalaan, naway maging daan sila ng Diyos upang mapalagaan ang kanilang pamilya at ang buhay sa lahat ng paraan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang lahat ng mga pangangailangan ng ating mga kapatid. Higit sa lahat, yung mga may sakit, mga may kapansanan, mga nasa kulungan, at mga pinabayaan sa kanilang mga magulang at kamag-anak. Naway maliwanagan tayo upang mabuksan ang ating puso at pagtugon sa kanilang pangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin sina Mark at Mona na ngayon ay pinag-isa pag-ibig ng Diyos, naway magiging masigasig sila sa pag-aaruga at tapat sa pangangalaga ng kanilang magiging mga anak. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ipanalangin natin ang mga kabataan na tutugon sa tawag pag-aasawa. Naway makita nila ang kagandahan ng buhay na may asawa sa pamamagitan ng halimbawa at karanasan iba na buong pusong namumuhay bilang mag-asawa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, kalugdan mo po ang inyong mga lingkod na si Mark at Mona. Gawaran mo sila ng biyaya na manatiling tapat sa iyo at sa isa't isa. Sa paglipas nila sa buhay na ito, naway makamit nila ang gantimpalang walang hanggang kaligayahan sa iyong kaharian, kasama ng kanilang mga anak at lahat ng sa kanila'y nagmamahal. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat para sa pagsisimula ng liturhiya at Ekaristiya. Hinihiling ko na lumapit sa altar ang mga abay upang ilagay ang belo. Natawagan po yung abay. Kina Mark at Mona na siyang sumisimbolo ng kapurihan, ng pagmamahalan, ng mag-isang dibdib ngayon at sa darating
na panahon. Walang Hinihiling ko na lumapit sa altar ang abay na maglalagay ng kordon kina Mark at Muna na siyang sumisimbolo ng pamato na magbibigkis sa kanilang pagsasama sa hirap man o sa ginhawa. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Tumayo po tayong lahat. Panginoon, tanggapin mo itong mga handog sa iyo ngayong pinagpalang araw na ito sa iyong makaamang pagmamahal. Masdan mo't kupkupin sina Mark at Mona na iyong pinagkaisa sa kasal. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang iyong bagong tipan sa iyong sambayanan ay naghahain sa amin ng iyong buhay at nakikipag-ugnayan bilang mga kasalo sa iyong kadakilaang walang hanggan. Sa dakilang pag-ibig na hain ng iyong anak, pinagbuklod mo ang mag-isang ibig upang sa kanilang pagsasama habang panahoy mailahad ang iyong katapatan at pagmamalasakit. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kawalhatian mo, o sana sa kahitaasan. Pinagpala ang naririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kahitaasan. Lumuhod po tayong lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon.
at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus ng Panginoon natin na Diyos, ating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa
aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kariyan at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, hingin natin sa Diyos ang patuloy na pagpapala kina Mark at Mona. Ama naming banal, lilikha mo ang tao bilang lalaki at babaeng iyong kalarawan upang sa kaugnayan sa pag-iisang dibdib ay maisakatuparan ang iyong layunin sa lupang ibabaw. Ama naming mapagmahal, niloob mo na sa pamumuhay ng mga mag-asawa, sa pagmamahalan ay mabanaagan ang tipan ng iyong paghirang na iyong minarapat ipagkaloob sa iyong sambayanan, upang ang ipinahihiwatig mong lubusan ay maglahad ng pag-iisang dibdib ni Kristo at ng sambayanan. Kaya naman, inihiling namin sina Mark at Mona'y gawaran ng pagbabasbas ng iyong kanang kamay. Ipagkaloob sa pagsasama nila habang buhay ay kanilang mapagsaluhan ang pag-ibig mong bigay, at sa isa't isa'y kanilang maipamalas ang iyong pakikipisan sa pagkakaisa ng damdamin at isipan. Bigyan mo rin sila ng matatag na tahanan, mga anak na huhubugin sa mabuting balita ng anak mong mahal, para sa magiging maaasahang kaanib ng iyong angkan. Marapatin mong mapuspos ng pagpapala ang babaeng ito na si Mona, upang bilang asawa ni Mark at bilang ina na magiging mga anak nila, kanyang maganap ng may pagmamalasakit ang tungkulin sa tahanan. Gayon din naman, pangunahan mo ng iyong pagbabasbas ang lalaking ito na si Mark, upang kanyang magampanang marapat ang tungkulin ng asawang matapat ni Mona at amang maaasahan ng kanilang mga anak. Ama naming banal, pagbigyan mo sila ng pagdulog sa iyong hapag bilang mga pinagbuklod sa pag-ibig na wagas, upang kanilang mapagsaluhan ang piging na di magwawakas sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay tayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Ng Diyos, alis ng mga kasalanan, sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Lumuhod po tayong lahat. Mga kapatid, narito si Jesucristo ang Kordero ng Diyos, ang Panginoon, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, papapalad tayong mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawa ingatan tayo ng katawan na dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kung kayo magkukomunyon, tatayo lang kayo sa inyong lugar. Makikita ko, pupuntahan ko kayo. So huwag na kayong pipila. Kayo ba?
Maaari na pong tanggalin ng abay ang kordon. Lapit na po ang kordon. Tatanggalin na po. Susunod po ang pelo. Tumayo na po tayong lahat. Nalangin tayo. Ama naming mapagmahal, patibayin nawa ng pagbahagi na aming ginanap at pinagsaluhan ang pag-iisang dibdib ni na Mark at Mona. Ang bigkis ng pag-ibig na iyong ibinigay ay patuloy nawang humigpit at tumibay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Mark at Mona, ngayong tinanggap na ninyong banal na sakramento ng kasal, ang habilin ko'y mamuhay kayo sa pag-ibig at katapatan sa isa't isa. Mona, pag-ibig mo'y patunayan sa pagiging mabuting may bahay na may pananampalataya, kabanalan, at pag-ibig sa may kapal. Mark, may bahay mo'y ibigin gaya ng malasakit ni Kristo sa simbahan bilang pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mark at Mona, magsiyo po kayo habang ginagawad sa inyo ang pagbabasbas. Naway si Jesus na naging panauhin sa kasalan sa Kana ay pagpalain kayo kasama ang lahat ninyong mga kamag-anak at kaibigan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway si Jesus na nagmahal sa kanyang sambayanan hanggang wakas ay punuin ang inyong mga puso ng kanyang pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway bigyan niya kayo ng matatag na pag-asa sa buhay na walang hanggan upang masaya ninyong hintayin at nasain ang pagsapit nito sa buhay sa hinaharap, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At kayong lahat na nagkakatipon nito'y pagpalain na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay natin ang banal na misa, humayo tayo, taglay natin ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mark at Mona, mari na kayong tumindig. Mark, maaari mo ng hagkan si Mona na iyong mahal.
Muli, bigyan po natin ng masigabong palakpakan ang ating bagong kasal. Para sa maayos na ating pagpapapicture taking, maaari lamang po tayong sumunod sa aming tatawagin. Okay? Mga magulang po ng ating groom. Magulang po ng ating groom,